Okay, so alright, nandito na naman tayo sa ating panibagong video about the structural design and construction. So today we will be discussing on the static of rigid bodies, the tripod with the weight on top. So ito yung ating magiging problem. This is one of the CE board problem. I don't think, I'm not sure if kailan to lumabas. Basta CE board problem to. Hindi ko lang sure kaya hindi ko na nilagay dito yung ano natin, yung year ng CE board kasi baka magkamali tayo. Okay, so paano natin isolve itong tripod na ito? Lumako tayo dito sa problem or sa question. The tripod shown the tripod shown supports the load W. So mayroon tayong dito yung W. Okay, W. And then determine the maximum load. Yung maximum yung ibig sabihin yung sagad na talaga yung load kasi maximum na yan eh. If the load allowable in each leg of the tripod is 10 kN. So yung kaya lang na load na i-anchor nitong AD, nitong BD, nitong CD is 10 kN. So ibig sabihin in each leg, bawat isa sa kanila. So yung pinakamahinam na gagawin mo dito, yung una mong naiisip dito is you will get the sum of the 10 kN. Diba? So, ibig sabihin, sum up mo dito, sum up mo dito, sum up mo dito. So, you will get the value of 30 kN. So, ibig sabihin, ganito, ito na yung magiging load mo. So, hindi din ganun yung pagsusolve mo. Kailangan muna natin yan i-inspect talaga kung ano yung gagawin mo. Kasi hindi pwedeng sum up ka lang ng sum up without computing. Kasi we are engineers, so we need to compute or we need to inspect pa din by computation if it is right or not, if it is applicable or not. Okay? So, ganyan yung ano natin. So, given naman tayo dito ng mga distances, we have 2.4, 1.8 naman dito sa B, and then an A to A and C from the plummet, we have 0.9 and 1.8. Okay, so ganito yung ating magiging loadings. Or hanapin muna natin yung magiging reaction. What would be the reaction? Okay, so dito nilagay ko na lang in terms of AY, AX, EZ, in terms of this point na lang. Actually, yung arrow natin is pwede mo namang ilagay dito sa tuktok, Kasi ito yung sabi ni Bambo. Tatsulok, charot. Hindi, kasi hindi ko nilagay dito yung arrow kasi magdidikit-dikit is, kung magdidikit-dikit yung itong arrow, we have 10 arrows here. So, hindi nyo ma-appreciate kung kung ganun kasi medyo nakakalito na yon. Dito nga nakakalito na. So, how much more kung 10 arrows yung nandito. So, mas lalo kayong malilito. So, basta wag niyo lang na this would be AD. This is for the segment AD. Dito naka-A lang kasi para at least medyo malinis naman tingnan. One variable only yung nakikita nyo. Okay? So, ginawa kong y-axis ito, ito pala, yung y-axis. Ginawa kong y-axis, ito naman is x-axis, and yung pataas or vertical is naman natin yan is z-axis. So, wala namang problema kung ano yung gagawin mo sa pag-label. Ikaw lang din naman yung magle-label talaga yan eh. Minsan nga ikaw lang nakakaalam, siya hindi. Yun, masakit talaga yan. Charot. So, since alam na natin yung yung direction ng mga arrows natin is computin natin itong leg, in each leg, yung length nila. So we have AD, 1.8 pala dito sa segment AD kasi 1.8 and 0.9 and this is 2.4. So ganito yung magiging segment natin. Okay, so we have 3.13 and the segment BD is 3 meters. Okay, same naman dito sa CD kasi symmetry lang din si AD at saka si DC kasi para sa yung distance nila. So, ganun pa din yung makukuha natin, 3.13.
Okay, so in symmetry, sinabi ko na nga kanina by symmetry, that the force AD is equal to force CD. Okay? Equal yan. Kasi paras lang yung distances nila. Si BD is hindi kasi magkaiba yung distance nila. Okay, so gawin nating force vectors muna si ADZ or yung mga vertical forces. Yung vertical forces is gawin natin dito kay AD. Okay, we have 2.4 over the length ni AD, yung segment AD, times the force vector ni AD. Okay? Yan. Ganyan yung ating magiging force vector. Okay, so kay BDZ naman, yung BDZ natin, yung pataas is 2.4 over 3 FBD or BD, force BD. Yan, yun muna yung kunin natin. And then we will get the moment or kung saan tayo mag-moment. Okay, so it's either kayo bahala kung saan nyo gusto. Pwede ka mag-moment dito, pwede kayo mag-moment dito, pwede kayo mag-moment dito, pwede dito. As long as you will get the result. You will get the result. Walang problema doon. Kaya lang is, para makapag-moment ka, dapat doon ka mag-moment sa marami kang mawawalang forces. Ano? For example, dito, gumawa ka dito ng moment. Pag mag-moment ka dito, yung magiging forces mo is ito, tapos ito. Diba? Magkakaroon ka ng dalawang force na unknown. So, yun yung iniiwasan natin. Kasi isang moment lang, tapos dalawa yung unknown na mahanap. Yun yung iniiwasan natin kasi magkakaroon ka ng madaming variable. Okay lang kung sagot mo na yun talaga na mahanap. Kaya lang is variable pa yan, is unknown. So, mahirapan ka talaga dyan. So, dito ako magmo-moment ngayon sa AC or along Y. At this point AC. Or along this line, AC. So, moment ako dyan. Para mawala ito, mawala yung mga forces na yan. Yung magiging forces ko na lang, ito na lang. Diba? Ito na lang. Okay, so kasi ito, mag-moment, wala na tong moment eh. Wala na tong moment arm. Hindi na ako magmo-moment, wala na moment arm. Si BX naman is, wala ring moment arm kasi direkta siya. Kay BY, si BY naman, wala din moment arm kasi parallel. So, yung ano lang natin dito, yung force lang natin is si BZ or si FBZ. Diba? Siya lang yung may kakaroon tayo ng moment arm. Which is the moment arm is 0.9 plus 1.8. At saka dito kay W. Okay? Okay, moment at C is equal to 0. Yung moment natin kay W, we have 0.9 yung vertical distance natin. Okay, and 2.7 naman kay FBDC. Okay, so that is 0.9 plus 1.8. Kasi yun yung distance mula dito papunta kay BDZ. Okay? Okay, so we have the value kanina kay first vector. Yung first vector BDZ natin is substitute natin ngayon itong value. So, substitute natin yung value ni FBDC dito. Okay, so yun yung magiging ano natin. Substituting the value of FBDZ, we have 2.4. Copy lang natin times 2.7 FBD. So, sabi natin that the allowable yung BD, yung force BD, yung allowable nito is 10 kN. So, substitute natin to, palitan natin to ng 10 kN. Okay? So, 2.4 divided by 3 times 10 times 2.7 all over 0.10. We will get the value of W that is 24 kN. Yon. Pag nandun yan sa choices, tirahin mo na. Tirahin mo na kagad pag nandun yan sa choices. Para mali ka kagad. Ano? Actually, hindi ka naman talaga sure kung mali or tama. Wala pa dyan. Kasi we need to inspect pa din itong dalawa. I-inspect pa din natin itong dalawa kung kaya ba or hindi. I-inspect pa din yan. Check pa din. Kasi yung chinek pa lang natin, dito pa lang kay BD.
Yung kay BD is kaya niya ng 24 kilonewton. So, baka may makita pa tayong mas malaki pa. Kasi yung hinanap is maximum. 'Di ba? Maximum. Baka may makita pa tayong malaki. So, yun. Yun naman yung hahanapin natin in the next. Okay? So, mag-moment naman tayo dito kay, ano, uh, ano ba to? BE. BE. Sabi na ko dito, BE. Okay, BE. Or itong segment nito. Or itong line. Itong line na yan, BE. So, yung magiging rotation natin is pag ganun, di ba? Okay, sundan nyo lang yung arrow natin, ito. Okay, so kay BE. Ito yung arrow natin, di ba? Sundan nyo lang yan. Okay. Moment at BE is equal to 0. So, ano yung magiging mga forces natin? We have, okay, ito wala. Si X is, wala. Titira doon kay Tapos si Y naman is parallel. So, yung meron lang tayo kay Z. Z-axis. So, we have 1.8 W kasi yung 1.8 dito. FADZ. FA yung kay AZ. 'Di ba? Kasi ito yon. That is 2.7 and this is also for CD naman. We have this 2.7. At saka ang sabi natin diyan, 'di ba? Na itong dalawa is symmetry. Pwede natin, you can merge this one. Okay? Pero hindi ko lang muna minerge, pero pwede mo lang i-merge yan kung gusto mo. Kasi para ako hindi ko minerge, para hindi kayo masyadong maguluhan, kasi dito ko titirahin pa yan. Si FADC is, yung value ni FADC is ito. Yan, sinubstitute ko yung value niyan. Tapos si FCDZ is ito pa din. Kaya lang papalitan ko lang yan ng CD. Okay? Kasi paras lang yan 2.4 tapos divide. Paras lang din naman CD. Actually, CD to, no? Parehas lang naman yan. Yan. So, sabi natin si FAD is equal to FCD. Diba? So, pwede mong i-merge yan. Pwede mo na siyang palitan ngayon. Magiging 2. Okay? Times 2 mo na. Magdodoble. Kasi ito, paras lang din naman. So, times 2 na lang. So, sabi natin that this value of AD is equal to 10 kilonewton. Okay, 10 kilonewton. Okay, so we will get the value here of 23 kilonewton. So, yung 23 kilonewton, ano ba yung magiging sagot dapat natin dito? Kasi nakuha natin yung W dito, 23 kilonewton. Yung isa naman dito is 24 kilonewton. Yung hinahanap natin is the maximum. Maximum. So, syempre, pag sinabi natin maximum, is sasabihin mo kagad ito, sasagot natin kasi maximum, di ba? Di ba? Maximum. Kasi, sabi mo, sir, maximum. Ito yung natin, maximum. 24 kilonewton. Okay, so let us analyze. I-analyze muna natin kung ano yung maximum na yan, yung weight na yan, tapos itong pinagkaiba nitong dalawa. Ito, si BD, kaya niya ng 24 kilonewton. Itong dalawa, kaya nila 23. Ito, kaya nila 23. Yun lang yung kanilang maximum na dapat makarga. Ngayon, kung 24 kilonewton yung ilagay mo na loadings, walang problema kay BD. Kaya niya. 'Di ba? Kaya ni BD. Kaya yan ni BD. Kasi, 24 yung loadings. Kahit 24, ibig sabihin, magiging equal pa din. Kaya lang, yung maximum na pwedeng i-load mo kay AD, tapos kay CD is 23 lang yung magiging kaya. So, ibig sabihin, kung 24 yan, babagsak itong dalawa. Okay, babagsak yan. Kasi 23 lang dapat, hanggang 23 lang dapat daw yung pwedeng ilagay na load sa kanila. Dalawa. Walang problema naman kung 23 yung ilagay mo, 23, 'di ba? Kay 23 kaya ni BD kasi kaya nga niya ng 24, ano pa yung 23? 'Di ba?
Yun yung pag-analyze dyan. Hindi lang yung isosolve mo lang siya ng basta-basta. Dapat mong i-analyze pa din kung ano yung possible na mangyari doon sa structure mo. Kaya hindi siya pwedeng maging 24. Although, siya yung pinakamalaki, yung nakuha mong value ng W. Pero, hindi siya yung magiging allowable para sa tatlo, para sa kanilang tatlo. Yun yung, ano natin yun, sagot natin dito sa ating tripod na ito. So, I hope na may nakuha kayo dito sa ating problem na ito. Okay, that's all for today. Thank you very much.